Magandang araw po, Miss Winnie. Narinig ko po noon ang mga storya nyo sa kapitbahay namin. Kaya po nalaman ko ang inyong channel. Simula po noon ay lagi ko na pong inaabangan ang mga uploads ninyo. Hanggang sa may nangyari po sa pamilya ko. Isang pangyayari na nagtulak po sa akin at sa nanay ko na gumawa ng mga bagay na makakapanakit sa mga taong umaabuso sa amin. Pero bago ko po simulan ang kwento ko, gusto ko po munang magpakilala. Ako po pala si Margo. Nangyari po ang sinasabi ko noong nakaraang taon lang. 15 anyos pa lang po ako noon. Masaya po ang pamilya namin. Nagtutulungan po kami sa lahat ng gawain. Parehas pong masipag ang mga magulang ko. Yun nga lang, magkaiba po sila ng ugali. Laging kalmado ang nanay. Lagi naman pong mataas ang boses ni tatay. Magkaganon pa man, pinalaki nila ako na puno ng pagmamahal. Pero nagbago po yun nang bumalik sa probinsya namin ang ninang Valerie ko na nagtrabaho sa Japan. Tandang-tanda ko po yun. Nagtitinda po kami ng barbecue ni nanay nang bigla na lang po siyang sumulpot sa bahay namin. Anak, pakibalot mo na nga ang order ni Manang Gloria. Huwag mo na namang kalimutang lagyan ng suka, ah. Opo, nanay. Ako na po ang bahala. Dadalhin ko po ba sa pinagsusugalan nila? Oo, anak. Madali ka dyan at patapos na rin tong iba ko pang iniihaw. Aba, mukhang masarap ang tinda nyo, ha? Pakyawin ko na yan para maubos na. Ah, talaga? Valerie? Kumare! Naku, nakauwi ka na pala. Kailan ka pa dumating? Naku, Margo, mag-bless ka kay ninang mo. Mano po? Ito na ba ang inaanak ko? Abay, dalaga na. Naku, saktong-sakto pa lang mga pasalubong ko para sa kanya. Naku, wag masyado, baka mamihasa sa luho yan. Ano ka ba naman? Parang hindi natin pinagdaanan yan. Isa pa nagdadalaga na siya, no? Normal lang yun. Wag mo naman turuang maging manang ang inaanak ko. Hindi naman. Tinuturuan ko lang siya ng disiplina. Ayokong mahirapan siya pagdating ng araw. Kaya hanggat bata pa, dapat ay mamuhay siya ng simple. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa, ligpitin mo na ang mga paninda mo at kainin na lang natin yan mamaya. Para naman makita niyo ang mga pasalubong ko para sa inyo. Sige po, nanay. Ako na po ang bahalang maglikpit dito. Hindi na, ako na lang. Baka hindi mo malinisan ng mabuti ang pwesto eh. Ang mabuti pa, umuwi na kayo ng ninang mo. Susunod na lang ako. Sige po, nanay. Ninang Valerie, tara na po sa bahay. Napakagalang naman ang inaanak ko. Ano ba yan? Mukhang may magpapatupi na kay kumpare ah. Akalain mo nga naman, nagkaroon sila ng malaanghel na anak. Pero si mama mo ang kamukha mo. Si nanay po? Opo, marami nga po ang nagsasabi na si nanay ang kahawig ko po. Pero kay tatay ko raw po nakuha ang ilong ko. Oo naman, matangos ang ilong ng tatay mo eh. Ang kumari ko pango. Kaya nga ang ganda-ganda mong bata. Salamat po. Hindi naman po ganun kalayo ang bahay namin sa pwesto ng barbecuehan ni nanay. Hila-hila po namin ang mga bagahe niya. Kahit na malapit lang po ang bahay, marami nang naitanong at sinabi sa akin si Ninang Valerie tungkol sa pagkakaibigan nila ni nanay. Ayon po sa kanya ay magkababata sila ng nanay ko. Mahinhin at dalagang Pilipina raw po siya noong dalaga. Kaya nagtataka raw po si Ninang nang maunahan pa siyang mag-asawa ni nanay. Samantalang siya raw po, maraming naging jowa sa kanilang dalawa. Nang makarating po kami sa bahay, pinaupo ko muna si Ninang Valerie sa sofa naming gawa sa kahoy. Iniwan ko po muna siya roon. Nagpunta po ako ng kusina at tinimplahan ko siya ng juice. Pagkatapos po noon, bumalik na ako ng sala. Inabutan ko po si Ninang Valerie na isa-isang nilalabas ang laman ng mga bagahe niya. Napapailing na nilapitan ko siya at inabot ang isang baso ng juice. Uminom po muna kayo. Salamat, inaanak ha. Halika rito sa tabi ko. Marami akong pasalubong para sa'yo. Ilang taon na rin kitang hindi narigaluhan eh. Kaya ngayon babawi ang ninang mo sa'yo ha. Dali, binilhan kita ng mga bestida mo at saka makeup. Marami rin akong biniling pabango at mga branded na sapatos at bags. Sobrang dami naman po yata ng mga pasalubong niyo sa akin. Isa pa po, hindi naman po ako sanay magsuot ng mga ganyan eh. Pati po ang mga bags na to. Backpack lang po ang alam kong dalhin eh. Mukhang mahal din po ang mga sapatos. Hindi po ako marunong gumamit din ng makeup.
Naku naman, kulang pa nga yan eh. Simula yata nang binyagan ka, hindi ka na naregaluhan ng ninang. Isa pa, wala naman akong anak, kaya ikaw na lang ang ituturing kong anak. Huwag ka ring mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Tuturuan kitang mag-makeup, tsaka manamit rin. May pagkabaduy ka pa namang manamit, para kang nanay mo. Humagik-gik pa siya matapos sabihin yon. Gustong-gusto ko po siyang kontrahin dahil para po sa akin, hindi naman po kami baduy manamit ni nanay. Simple lang po talaga kami. Yun po ang eksenang inabutan ni tatay. Tumayo po ako at nagmanos sa kanya. Pero nangunot po ang noo ko nang mapansing nakatitig siya sa ninang ko. Pinasadahan pa niya ng tingin si ninang, simula ulo hanggang paa. Kaya nilingon ko po si ninang. Nakasuot po siya ng hapit na bestida at mas umiksi po yun dahil sa pagkakaupo niya. Kaya nagpanggap akong nauubo. Tatay, gusto niyo po ba ng kape? Hindi na muna anak. Valerie, nakabalik ka na pala ng bansa. Nagkita na ba kayo ng kumari mo? Pare naman, pwede bang hindi? Siya talagang una kong pinuntahan. Marami nga pala akong pasalubong sa inyo. Naku, nakakahiya naman. Hindi mo naman kami kailangan bigyan ng mga ganyan eh. Ano ka ba naman pare? Wala yun. Parang kapatid ko na si Janine. Kaya baliwala ang lahat ng ito sa tagal naming hindi nagkita. Hinayaan ko na lang na mag-uusap si Ninang Valerie at tatay. Tinignan ko na lang ang mga pasalubong sa akin ni Ninang. Sa totoo lang po, yun ang unang beses na nakatanggap ako ng mga mamahaling bagay. Madalang din po kasi kung bilhan nila nanay at tatay ng mga gamit. Lalo na kung hindi naman po kinakailangan. Kahit pa nga hindi naman po kami kinakapos sa pera. Simula po ng araw na yun ay lagi pong nasa bahay si Ninang Valerie. Kulang na nga lang po doon na siya tumira eh. Naalala ko pa nga po ang mga pagkakataong nag-aabot siya ng pera kay nanay. Oh, kunin mo na ito. Dagdag sa panggastos nyo. Alam ko namang pinag-iipunan nyo ang pagkukolehiyo ng inaanak ko eh. Naku, ano ba naman ito, Valerie? Hindi naman kami kinakapos. Kumikita naman kaming mag-asawa ng sapat eh. Kaya pasensya ka na, hindi ko matatanggap ang binibigay mo. Siguro kapag nangailangan na lang ako. Kunin mo na yan, ano ka ba naman? Araw-araw akong nakikikain sa inyo. I-share ko lang naman yan sa gastusin nyo dito sa bahay. Isa pa, magtatampo na talaga ako sa'yo kapag tinanggihan mo na naman ako. Hayaan mo naman ako makabawi sa inyo ng inaanak ko. Ay, ang kulit mo talaga. Pagbigyan mo na kasi ko. Alam mong ikaw lang ang pamilya ko eh. Sige na nga. Pero last na to ha. Tatanggapin ko na. Kaya wag ka nang magdrama. Lagi mo na lang kaming tinutulungan eh. Pamilya ko na kayo. Normal naman sa pamilya ang magtulungan, hindi ba? Alam ko yon, pero hindi mo naman kami obligasyon. Isa pa, kayang-kaya naman namin ang kumpare mo ang mga gastusin dito. Magkaduktong na mga bituka natin. Kaya kung anong akin, sa'yo rin. Ganun ka rin naman sa akin, hindi ba? Napapailing na lang ako habang pinakikinggan ko po sila, Miss Winnie. Kakaiba po kasi ang dating sa akin ng mga binitiwang salita ni Ninang Valerie. Parang may iba po siyang gustong ipahiwatig. Hindi ko po yun mawari ng mga oras na yon, pero ramdam na ramdam ko po. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo po akong may napapansin na kakaiba sa kinikilos ni Ninang Valerie. Napapadalas na nakikipagtitigan siya kay tatay. May kakaibang ngiti rin sa mga labi nila sa tuwing nangyayari yon. Nahihinto lang sila kapag nakikita nilang nakatingin ako sa kanila. Kaya nang utusan ako ni nanay na dalawin at dalhan ng ulam si Lolo Onad, ikinuwento ko po sa kanya ang mga napapansin ko. Margo, apo ko. Lolo, kumusta na po kayo? Okay na ako ngayon. Dinalaw na ako ng kaisa-isang apo ko eh. Nagdala nga po pala ako ng diningding at daing na pusit. Aba, namiss ko bigla ang diningding ng nanay mo ha. Hey, halika. Pumasok ka na muna. Kwentuhan mo naman si Lolo. Ay, oo nga po pala. May gusto po akong sabihin sa inyo eh. Sige, makikinig ang Lolo. Sabihin mo sa akin na po, may gumugulo ba sa isip mo? Ang totoo po niyan, may napapansin po akong kakaiba kay Ninang Valerie at kay tatay. Si Valerie? Nakauwi na pala siya. Ano naman ang kakaiba sa kanila ng tatay Luis mo? Ayoko pong magbitiw ng maling impormasyon, Lolo. Kaya lang para pong iba po ang tinginan nila eh. Ano ba ang tinutumbok mo, apo ko? Diretsuhin mo na. Anong klaseng tinginan ba ang sinasabi mo?
Hindi ko po maipaliwanag eh. Pero parang kagaya po ng mga kaklase ko kapag nakikita po nilang mga crush nila, parang kinikilig. Alam niyo po yun? Baka naman nagkamali ka lang, apo. Hinding-hindi naman siguro magloloko ang tatay mo. Lalong-lalo na't hindi papatulan ng ninang Valerie mo ang tatay mo. Parang magkapatid na sila ni Janine, ang nanay mo. Bata pa lang ay magkasama na sila. Isa pa'y parehong mahal na mahal nila ang nanay mo. Sana nga po mali ako ng iniisip. Ayoko pong masaktan si nanay eh. Napakabait po niya. Sobra niya po kaming inaalagaan ni tatay. May iba ka pa bang iniisip bukod sa sinabi mo? May gusto po akong tanungin. O sige, ano ba yun? Paano po ba malalaman kung may gusto sa isa't isang dalawang tao? Sinasabi po ba nila? Dalaga ka na, pero inosente ka pa rin sa usaping pag-ibig. Wala naman po kasi akong interes sa mga ganong bagay, Lolo eh. Ang gusto ko po ay makapagtapos ako at mapatayuan ng malaking bahay at magkanegosyo sila nanay. Tama yan. Kaya wag na kung ano-ano pa ang iniisip mo. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag ka mag-alala. Sa tagal ng kasal ng mga magulang mo, hindi pa naman nagloko ang tatay mo. Kaya hindi naman niya siguro gagawin yung ngayon. Sana nga po ayokong masaktan si nanay eh. Tama yan. Mahalin mo ang nanay mo. Pero dapat ay magtiwala ka rin sa tatay mo. Magulang mo sila eh. Opo, sige po Lolo. Baka hinihintay na po ako ni nanay sa bahay eh. Tutulong pa po ako sa pagtitinda sa ihawan. O sige, mag-ingat ka ha. Bye-bye po. Kahit pauwi na ako sa bahay ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga napansin ko kila Ninang Valerie at tatay. Iba po talaga ang pakiramdam ko sa kanilang dalawa eh. Pagdating sa bahay, inabutan ko si nanay na kausap na naman si Ninang Valerie. Narinig ko pa na nabanggit nila ang pangalan ko. Nahinto lang po ang pag-uusap nila nang mapansin ako ni nanay. "O anak, nakabalik ka na pala. Tamang-tama pinag-uusapan ka namin ng ninang mo." "Ako po? Bakit po?" "Nalaman ko kasing sa public school ka pinag-aaral ng nanay at tatay mo. Kaya kinausap ko si Janine para sponsoran ka sa private school. Mas maganda ron. Mas advanced ang pinag-aaralan. Isa pa doon ka nababagay. Ang ganda mo kaya. Pang sosyal ang datingan." Okay naman po ako sa public eh. Marami rin naman po akong natututunan." "Aba, kahit na no, hindi pang public ang beauty mo, inaanak. Mas bagay ka sa private school. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa tuition mo at mga gamit mo. Dapat katlay ang notebook mo ha. Tapos yung binigay kong LV ang gamitin mong bag para lumuwa ang mga mata ng mga kaklase mo." Ayos na po ako sa public, pero salamat po sa alok nyo, Ninang Valerie." "Ay, no. Hindi ako papayag ah. Nag-usap naman na kami ni Janine, kaya sa susunod na pasukan, sa private ka na mag-aaral." "Maganda rin ang sinasabi ng ninang mo, lalo na at graduating ka na." "Pero ayos lang naman po ako sa school ko eh." "Hindi pwede, na-enroll na kita. Nakausap ko na ang principal. Siya na ang mag-aasikaso ng lahat ng kailangan mo sa pag-e-enroll." "Anak, huwag ka nang tumanggi. Nakakahiya naman at nakausap na pala ng ninang mong prinsipal." "Okay po." Wala na po akong nagawa sa desisyong yon. Lalo na po at sinang-ayunan na pala ni Nanay Miss Winnie. Hinayaan ko na lang po. Lumipas po ang 1 linggo. Inutusan po ako noon ni Nanay na mamalengke. At kagaya ng dati sa isang iskinita po ako dumaan. Yun po kasi ang shortcut papunta sa palengke. Isa po yun sa paraan ko para makatipid ng pamasahe. Pero isang hindi inaasahang eksena pa lang makikita ko sa pagdaan ko roon. Nakita ko si tatay at ninang na nag-uusap. Kaagad akong nagtago sa gilid ng isang bahay malapit sa kanila at pinakinggan ang pinag-uusapan nila. "Luis, ano na? Matutuloy ba tayo bukas? Nasasabik na ako eh." Siyempre naman, matutuloy tayo. Nagkausap na ba kayo ni Janine tungkol sa papasukan ni Margo? "Oo, napapayag ko siya. Ako pa ba? Sabi ko naman sa'yo hindi makakatanggi sa akin yun eh." Mabuti naman. Kung ganon, wala na akong iisipin pa. "Actually, meron pa. Hindi pa rin tayo makagalaw ng malaya." Hina mo boses mo. Baka may makaranig sa atin. Mamaya niyan machismis tayo. "Ay nako. O sige na, pumasok ka na at pupunta na ako sa bahay niyo." O sige,
Mag-ingat ka sa pagkukwento mo sa asawa ko ha. Baka mamaya madulas ka. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi mangyayari yon. Napatakip ako ng bibig nang makita kong nagyayakapan silang dalawa. Kung hindi ko po siguro alam na ang tatay at ninang ko sila, iisipin kong magkasintahan sila. Hindi ko na po napansin kung gaano sila katagal nagyakapan. Masyado po akong nagulat ng oras na yon. At parang pakiramdam ko po, hindi ito na po proseso ng utak ko. Kaya hindi ko po napansin na naglakad na po pala sila sa magkaibang direksyon. Naguguluhan po ako noon. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko rin alam kung sasabihin ko ba kay nanay ang mga nakita ko. Natatakot po ako sa magiging reaksyon niya eh. Pero ang talagang kinakatakot ko ay ang maghiwalay ang mga magulang ko. Nang mahimasmasan po ako, tsaka lang ako lumabas sa pinagtataguan ko. Tumuloy na rin ako sa palengke at binili ang lahat ng iniutos sa akin ni nanay. Nang mabili ko na po ang lahat, umuwi na rin po ako. Nadatnan ko po nakatulong ni nanay si Ninang Valerie sa pagtutuhog ng isaw. Oh, nandyan na pala ang inaanak ko. Saan ka ba nanggaling? Inutusan ko siya sa palengke. May mga kulang pa kasi ako sa mga paninde. Biyernes ngayon, kaya paniguradong makakaubos na naman tayo. Mano po, inay? Mano po, Ninang Valerie? Oh, bakit nauutal ka? Wala po. Hinihinga lang po ako siguro. Ay nako, mukhang hindi ka na naman sumakay ng tricycle. Naglakad ka na naman ba? Opo sayang po kasi ang pag-aarkila. Isa pa po ay exercise na rin po. Napakabait na bata. Pag nagkaanak ako, sana kasing bait ni Margo. Ang galing niyong mag-alaga at magpalaki ng anak ni paring Luis. Kailan ka ba mag-aasawa? Anak kagad ang sinasabi mo wala ka pang ang asawa. Inay, Ninang, magpapahinga po muna ako. Mamaya po ililinisin ko ang pwesto para malinis na po pag nagtinda tayo. O sige anak, salamat. Huwag kang mag-alala, ako na muna ang bahalang tumulong dito sa nanay mo. Iniwan ko po silang dalawa at nagtungo na ako sa kwarto ko. Iniisip ko pa rin po ang mga nakita kong tagpo, ang yakapan nila Ninang Valerie at ng tatay ko. Hindi ko po talaga alam kung ano ba talaga ang totoong relasyon nila. Ang alam ko lang po, hindi akma ang kinilos nila sa alam ng lahat na relasyon nila, ang magkumare at kumpare. Matapos po ang pangyayaring yon, lagi ko pong pinapanood ang bawat kilos nila. Nagdududa po kasi talaga ako sa relasyon nilang dalawa Hindi ko po namamalayang napapansin na pala ni nanay ang mga kakaibang kinikilos ko kapag magkasama kami. Kinausap po ako ng nanay ko nang minsang maiwan po kaming dalawa sa bahay. Tinanong po niya ako kung may problema ba ako. Anak, may problema ka ba? Nitong mga nakaraang araw napapansin ko, parang kakaibang kinikilos mo. Nanay, wala po akong problema. Sigurado ka ba anak? Kakaiba kasing kinikilos mo pag nandyan si Ninang Valerie mo Nanay, wala po ba kayong napapansin kila tatay at Ninang Valerie? Napapansin? Wala naman anak. Ano bang sinasabi mo? Ano bang napapansin mo? Parang kakaiba po ang mga tinginan at kinikilos nila Parang may tinatago. Ha? Wala naman akong napapansin ganun anak. Sandali nga. Ang pagbibiruan ba naming tatlong sinasabi mo? Hindi lang po yun, inay. Parang kakaibang tingin nila sa isa't isa Para po silang may relasyon. Naku ka namang bata ka. Ano bang sinasabi mo? Inay, kahit minsan po ba, hindi sumagi sa isip niyo kung bakit hindi na lasing umuwi si tatay? Hindi naman talaga laging lasing o nakainom ang tatay mo pag umuwi anak yung pagtitig ni tatay kay Ninang Valerie, hindi niyo po ba napapansin? Hay anak, pinag-iisipan mo ba ng masama sila tatay mo at ninang mo? Anak, makinig ka nga sa akin. Malaki ang tiwala ko sa tatay mo. Isa pa, hindi naman siya papatulan ng Ninang Valerie mo. Parang kapatid ko na yon, kaya alam kong hindi niya ako sasaktan. Ito ang ilagay mo sa isip mo ha, mahal lang tayo ni Ninang mo bilang pamilya niya. Pero inay, walang ginagawang masama ang Ninang Valerie mo, mahal niya tayo, tinutulungan niya tayo anak. Huwag mo naman sanang pag-isipan ng masama ang ninang at tatay mo. Hindi na po ako umimik ni Sweeney, kahit pa nga po hindi ko matanggap ang mga sinabi ni nanay. Wala naman po akong magawa kung yun po ang tingin ng ina ko Hindi ko naman po siya pwedeng diktahan.
Pilit nang ngumiti na lang po ako kay nanay at saka humiga sa kama ko. Doon lang sumilay ang ngiti sa labi ni nanay. Hinaplos niya ang ulo ko at hinalikan ako sa noo. Pagkatapos po noon lumabas na po siya ng kwarto ko. Lumipas pa po ang ilang araw. Umuwi pong lasing noon ang tatay ko. Magkaganon pa man, sinalubong siya ng maalalahanin kong ina. Inalalayan pa niya si tatay na makaupo sa mahabang sofa namin na gawa sa kahoy. Nang maiupo na po ni nanay si tatay, bumaling naman po siya sa akin. Anak, kumuha ka ng tubig sa maliit na planggana at kumuha ka na rin ng bimpo sa kwarto namin. Opo nanay, mukhang naparami na naman po ng inom si tatay ah. Kaya nga sige na, kumuha ka na ng pinapakuha ko. Sandali. Margo, iwan mo muna kami ng nanay mo ha. Mag-uusap lang kami. Sige na anak, ako nang bahala sa tatay mo. Napapailing na lang po ako sa inasta ni tatay. Naglakad na po muna ako papasok sa kwarto po nila ni nanay. Kumuha po muna ako ng bimpo. Nang makakuha na nga po ako ay nagtungo naman ako sa kusina at kumuha ng tubig. Nang makakuha na nga po ako, bumalik na ako sa sala kung saan po ang mga magulang ko. Pero nagulat po ako nang makita kong umiiyak si nanay habang nagtatanong kay tatay. Saan nang galing ang lipstick stain na ito? Maging totoo ka sa akin, Luis. Niloloko mo ba ako? Wala. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako bulag, Luis. Kanino nang galing ang pulang marka na ito sa kwelyo ng polo mo? Sino ang babaeng kalandian mo? Lintik na. Manahimik ka nga. Pag sinabi kong wala, wala. Ang dami mong dahilan. Gumagawa ka na naman ng pag-aawayan natin. Sabihin mo na lang kung ayaw mo kong asikasuhin. Palalabasin mo pang may babae ako. Hindi ganun yun, Luis. Pero hindi ako tanga na kagaya ng iniisip mo. Hindi ako katulad ng ibang asawa na tatahimik na lang kahit nasa harapan ko ng ebidensyang may babae ka. Sabing manahimik ka! Isang malakas na sampalang natanggap ni nanay mula kay tatay. Doon lang ako natauhan, kaya nagmamadali akong lumapit sa kanilang dalawa at ibinaba sa mesa ang bitbit ko. Niyakap ko kagad si nanay. Umiiyak lang po siya na nakasalampak sa sahig. Pero mukhang tinamaan talaga ng alak ang utak ni tatay. Hinila pa niya ang kamay ni nanay at pilit kaming pinaghihiwalay. Bumitaw ka! Tatay, tama na po. Huwag niyo pong saktan si nanay. Parang awa niyo na po. Huwag kang makialam dito. Bitawan mo nanay mo kung ayaw mong parehas kayo masaktan. Huwag mong sasaktan ang anak natin. Tama na po, tatay. Matulog na lang po kayo, magpahinga na po kayo. Alam ko po na napagod po kayo ng husto sa trabaho. Mas may isip pa sa'yo ang anak mo, Janine. Hindi ko talaga alam kung bakit kita pinakasalan. Mabuti na lang at nabigyan mo ako ng mabait at matalinong anak. Pweh, diyan ka na nga. Nang makaalis na si tatay, tinulungan ko si nanay na makatayo at saka siya tinulungang makaupo sa sofa. Panay lang ang paghagulgol ni nanay. Hindi ko po alam kung gaano katagal na ganun ang nangyayari. Nang kumalma na si nanay, nakita kong kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa. May i-denial siyang numero. Hindi ko po alam kung sino ang tatawagan niya. Basta ang natatandaan ko po, sinabihan niya ako na pumasok sa kwarto ko at matulog na ako. Magpahinga ka na rin anak at maaga pa tayo bukas. Kayo po inay, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Mamaya na ako anak, titignan ko pa kung nakumpleto ko na ba ang mga ititinda natin bukas. Gusto niyo po bang tulungan ko po kayo? Wag na anak, kaya ko naman magpahinga ka na, ako nang bahala. Sige po, matutulog na po pala ako. Good night po inay. Good night din. Kahit may pag-aalinlangan ay tinungo ko na ang kwarto ko at natulog. Mabigat man sa loob ang ginawa ng tatay ko kay nanay, wala po akong magagawa. Bukod sa pagpapakain at bumubuhay sa akin ay ang mga magulang ko lang. Bata pa rin po ako noon, kaya hindi ko pa alam ang dapat kong gawin, Miss Winnie. Matapos po ang pangyayaring yon ay mas napapadalas po ang pag-uwi ni tatay ng lasing. At sa tuwing mangyayari yon o mapupuna ni nanay, lagi niyang sinasaktan si nanay. Lagi naman po akong gumigitna. Dahil puro on ay halos araw-araw ko pong kinikilatis ang bawat kilos nila tatay at ninang.
Hanggang isang gabi, nakatulog po ako noon pero naalimpungatan po ako nang makarinig ako ng matitinis na hagik-gikan sa may labas ng bintana ko. Kinakabahan man ako ay tumayo ako at dahan-dahang lumapit doon. Bahagya ko pong iniawang ang bintana, sapat lang para makita ko ang labas. Mula po sa pwesto ko ay nakita ko sina Tatay at Ninang Valerie na magkayakap. Tatawagin ko na po sana si Nanay pero na-curious po ako sa kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya nakinig na lang po ako. Akala ko ba ayaw mo munang makipagkita? Sabi ko naman sa'yo nagdududa na si Janine eh. Naghihinala na siyang may babae ka. Ayos lang yun. Hindi naman niya alam na ikaw ang babae ko eh. Isa pa, malayong malayo ka sa kanya. Bukod sa mas mabango ka, mas maalaga ka pa. Binibigay mo lahat ng gusto ko. Lagi ka rin nakaayos. Hindi ka gaya nung asawa ko, losyang na ang itsura. Nahihiya nga akong hirap siya sa mga katrabaho ko eh. Ikaw talaga? Maganda naman nun si Janina bago mo siya napangasawa. Baka naman kasi nilosyang mo. Hindi ah. Noon maganda siya kasi marunong magayos. Pero simula nang ipanganak niya si Margo, hindi na. Kaya nawalan na ako ng gana sa kanya. So papalitan mo rin ako kapag naanakan mo na ako? Siyempre hindi. Magkaiba naman kayo ni Janine eh. Ikaw laging presentable, maganda, sexy, at mapera. Kahit magkaanak tayo, alam kong hindi ko na kailangan magtrabaho ng dalawa para lang buhayin kayo. Ikaw talaga? Kung gano'n naman pala ang tingin mo, bakit hindi mo pa rin iniiwan ang kaibigan ko? Para naman tayo nang magsama. Handa naman akong maging number 2 mo eh. Basta alam kong wala na kayo. Hindi ko pa alam kung paano ko siya hihiwalayan nang hindi niya ako hinihingan ng pera. Kung pera lang ay matutulungan naman kita. Alam mo namang patay na patay sa akin ang kaibigan mo eh. Hindi basta papayag yun na maghiwalay kami. Hindi ka ba masaya na kahit kami pa, hindi naman kita pinababayaan? Pero mas masaya sana kung ako ang araw-araw mong inuuwian. Ang gabi-gabi mong katabi sa kama. Baka naman pinaghihintay mo lang ako sa wala. Huwag kang mag-alala. Makakakuha rin ako ng tiyempo. Matapos sabihin niyo ni Tatay, hinalikan niya si Ninang Valerie. Kaya naman napaatras ako. Naiiyak na po ako sa mga narinig ko na usapan nila. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Ilang minuto pa po ang lumipas. Hindi na ako nakatiis. Pinuntahan ko si Nanay sa kwarto nila ni Tatay. Nakita ko po na mahimbing na ang tulog niya. Pero hindi ko na po napigilan ng sarili ko na lapitan siya at gisingin. Nanay, gumising po kayo. Nanay! Oh, anak, bakit gising ka pa? May problema ba? Nanay, nakita ko po si Tatay at Ninang Valerie. Ha? Ano ba yun? Nasa gilid po sila ng bahay. Naghahalikan sila, Nanay. Si Ninang Valerie po ang babae ni Tatay. Anak, nananaginip ka pa yata eh. Hindi po. Nakita ko po talaga sila. Pero hindi po ako sigurado kung nandun pa sila. Kanina pa po kasi yun eh. Hindi ko po talaga kasi alam ang gagawin ko eh. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Siguradong sigurado po ako, Inay. Ay naku kang bata ka, halika tignan natin. Baka mamaya nananaginip ka lang at inakala mong totoo. Hindi po talaga panaginip yon. Narinig ko pa nga po na gusto na nilang magsama eh. Hindi umimik si Nanay. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Hinila niya ako palabas ng bahay. Magkasama kaming nagtungo sa gilid kung saan nakapwesto ang kwarto ko. Parehas po kaming napahinto nang nasa gilid na po kami ng bahay. Nandun pa rin po sina Tatay at Ninang Valerie. Nakababa na rin po ang pantalon ni Tatay. Naramdaman ko po ang panginginig ng kamay ni Nanay na nakahawak po sa akin. Margo, pumasok ka na muna sa loob ng bahay. Hindi po kita iiwan dito, Nanay. Natatakot po ako baka Ang sabi ko, pumasok ka na muna sa loob ng bahay. Ayoko man po na iwan si Nanay, wala naman po akong nagawa. Kaya mabibigatan pa akong humakbang papasok sa loob. Pero nang makapasok na po ako, pumwesto po ako ulit sa bintana ng kwarto ko. Lantaran ko na pong binuksan yun para mapakinggan ang magiging pag-uusap nila. Nakita ko pong sinugod sila ni Nanay. Hinablot po niya ang buhok ni Ninang Valerie. Habang si Tatay naman po, pilit na tinatanggal ang kamay ni Nanay. Pero nang hindi matanggal ni Tatay ang kamay ni Nanay sa buhok ni Ninang Valerie, bigla na lang po niyang sinapak sa muka ang nanay ko. Kaya po nagmamadali akong lumabas at pumunta ulit roon.
Inabutan ko po na hawak na ni tatay si nanay sa buhok at paulit-ulit na sinasampal. Kaya po napasigaw ako. Nanay! Huwag ka rito anak! Pumasok ka na! Manahimik ka! Tama na yan, Luis! Baka may makakita sa atin. Ang mabuti pa sa loob mo na ituloy yan. Hayop ka! Makatinghigad ka! Pinagkatiwalaan kita! Hindi ko inakala na ikaw pa palang magiging anay sa pamilya namin! Yang sinasabi mong anay, siya ang bumubuhay sa atin. Kaya mas mabuti pang itiko mo na yung bibig mo. Tatay, tama na po! Huwag niyo pong saktan si nanay! Pero kahit anong pakiusap ang ginawa ko, parang walang naririnig si tatay. Kinaladkad niya si nanay papasok sa loob ng bahay namin. Habang si Ninang Valerie naman po, hinawakan ako sa magkabilang kamay at hinila kasunod nila tatay. Pagpasok po namin ay binalya ni tatay si nanay sa maliit naming mesa. Kitang-kita ko po kung paano tumama ang likod doon ni nanay. Kaya naman nagpumiglas po ako sa pagkakahawak ni Ninang Valerie at mabilis na nilapitan si nanay. Tama na po! Huwag ka nang makialam, Margo. Baka pati ikaw ay saktan ng tatay mo. Ang mabuti pa pumasok ka na lang sa kwarto mo at mag-uusap kaming matatanda. Hindi ko po iiwan si nanay. Aba, kailan pa naging matigas ang ulo mo? Sundin mo ang ninang mo. Hindi, si nanay lang po ang susundin ko. Nagiging matapang ka na. Bakit? Kaya mo na ba lumaban? Mukhang gusto mo ring masaktan ah. Hayop ka! Demonyo! Pati sarili mong anak ay sasaktan mo dahil lang sa hindi niya sinunod ang kabit mong malandi. Pasensya ka na, Janine. Alam ko na para na tayong magkapatid. Kaya siguro iisa lang ang lalaking minahal natin. Hindi ko naman kasalanang magustuhan niya rin ako eh. Sinungaling ka. Kung talagang kapatid ang turing mo sa akin, hindi mo papatulan ng asawa ko. Bakit? Kating-kati ka na ba? Hindi ka ba makahanap ng walang sabit? Mahal ko si Luis noon pa man, pero para maging masaya ka, sige. Kating-kati kasi akong matikman ng asawa mo. Hindi ko nga alam kung bakit ikaw pang pinili niyang pakasalan eh. Sa ating dalawa, ako ang mas higit na maganda, mas sikat at mas gustuhin ng mga lalaki. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Noon akala ko malakas lang talagang loob mo. 25 years tayong magkaibigan, pero ngayon ko lang napatunayan na makapal talaga ang mukha mo. Manahimik ka! Ikaw ang makapal ang mukha. Wala kang utang na loob. Pagkatapos niya tayong tulungan, yan ba sasabihin mo sa kanya? Muling sinampal ni tatay si nanay. Bala ko pa po sanang yakapin siya para hindi na siya masaktan pa ulit. Pero bigla po akong hinila ni Ninang Valerie palayo sa kanya. Nang maihiwalay na ako kay nanay, pinagsisipa siya ni tatay. Kitang-kita ko po kung paano bugbugin ng sarili kong ama ang babaeng nagsilang sa akin. Hindi pa po nakontento si tatay. Inuntog niya po sa mesa ang ulo ni nanay. Hindi pa man nakabawi ang ina ko, inundayan na naman po niya ng malakas na suntok sa sikmura si nanay. Nagpumiglas po ako noon, pero mas malakas po sa akin si Ninang Valerie. Wala po akong magawa kung hindi ang sumigaw, magpumiglas at panoorin si tatay na binubugbog at halos patayin ang nanay ko. Hindi ko po alam kung gaano katagal yun, pero nang makatayo si nanay, bigla na lang po siyang nagtatakbo palabas ng bahay. Nakita ko pong hinabol siya ni tatay, pero rinig ko po ang malakas na sigaw ni nanay na humihingi ng tulong. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Papatayin kami ng asawa ko! Tulong! Anak ng... Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Alam ko kung saan ka pupuntahan. Kaya manda ka sa akin. Sisiguruhin ko na magdudusa ka. Aray! Anak ng patola! May lahi ka bang aso? Lintik ka! Bitiwan niyo po ako! Isang malakas na sampalang binigay sa akin ni Ninang Valerie matapos ko siyang kagatin sa braso. Hinablot din niya ang mahaba kong buhok nang tangkain kong tumakbo palayo. Kahit nasasaktan na ako ay lumaban pa rin po ako. Ayokong maiwan doon. Ang nasa isip ko lang po ng mga sandaling yun ay sumunod kay nanay. Yun po ang eksenang inabutan ng hinihingal kong ama. Kaagad niya po kaming nilapitan. Valerie! Anong ginagawa mo sa anak ko? Salbahe ang anak mo! Kinagatang makinis kong braso! Nakakainis! Ano ka ba naman? Bata pa yan. Hindi mo na dapat pang pinatulan. Wow ha! Kanina nga lang ay binantaan mo si Janine. Nasasaktan mo rin ang anak mo. Sinabi ko lang yun. Kahit ano pa mangyari, anak ko pa rin yan. Dugo at lamang ko pa rin.
Kaya pabaya mo na. Ano? Patatakasin mo? Hindi tatakas yan. Ako na ang bahalang kumausap sa anak ko. Hay nako, siguraduhin mo lang dahil oras na magdemanda ang bruha kong kaibigan, magiging testigo pa yan. Hindi niya gagawin yun. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Kunin mo na ang mga gamit mo. Dito ka na tumira. Paniguradong hindi babalik si Janine. Takot lang niya mapatay ko siya. Ayusin mo yan Dapat pagbalik ko rito maayos na ang utak ng batang yan. Baka hindi ako makapagtimpi. Oo na, ako nang bahala. Ito na ang pinakahihintay mo, di ba? Magsasama na tayo. Nakita ko na hinalikan pa ni tatay si Ninang. Parang gusto kong sumuka ng sandaling yun. Pero pinigilan ko po ang sarili ko. Mas nag-alala po ako sa lagay ng nanay ko. Nang makaalis na si Ninang Valerie, pinaupo ako ni tatay sa sofa naming gawa sa kahoy. Tumalima naman po ako kahit pa nga po may namumuong kaba sa dibdib ko. Maupo ka muna, anak. Huwag kang matakot kay tatay, Hindi kita sasaktan. Opo. Anak, alam ko natatakot ka dahil nakita mo kung paano kami mag-away ng nanay mo. Alam kong hindi ka sanay sa ganung gulo pero alam ko rin na naiintindihan mo naman ang sitwasyon. Iniwan tayo ng nanay mo. Tumakas siya at iniwan ka niya. Hindi niya tayo mahal. Kaya simula ngayon, si Ninang Valerie mo na mag-aalaga sa atin. Naiintindihan mo ba? Mag-aalaga? Ibabalik pa naman po si nanay Hindi po totoo ang sinasabi niyo. Hindi na babalik ang nanay mo. Iniwan niya na tayo. Kaya wala ka na magagawa. Si Valerie na ang tatayong nanay mo. Pero ninang ko lang po siya. Isa pa po ay walang makakapalit sa pwesto ni nanay. Huwag mo ako subukan Wala ka namang pagpipilian Ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Kaya kapag sinabi kong si Valerie na magiging nanay mo, wala ka nang magagawa. Hindi po ako papayag. Buhay pa po ang nanay ko. Kaya walang sino man po ang pwedeng pumalit sa kanya. Tumahimik ka. Hindi mo na mababago ang desisyon ko. Simula bukas, si Valerie na ang tatayong ilaw ng tahanang ito. At wala ka nang magagawa doon. Kahit hindi po ako sang-ayon ay wala na po akong nagawa. Wala naman po akong laban kay tatay Kung si nanay nga po ay hindi man lang nakapalag sa pambubugbog ni tatay, kaya sigurado po akong hindi ko rin siya kaya. Masakit man po sa akin, pinahupa ko muna ang sitwasyon. Simula po ng gabing yun, hindi ko na po nakita kahit ang anino ni nanay. Sa amin na rin po nakatira si Ninang Valerie. Maganda naman po ang pakikitungo niya sa akin nung umpisa, pero isang linggo lang po ang lumipas, lumabas na naman po ang pangit niyang ugali. Margo, linisin mo ang buong bahay Pagkatapos, labhan mo na ang lahat ng marumi. Kaya mo yan, hindi ba? Hindi kasi ako pwedeng gumawa at kalalagay ko lang ng cutics. Masisira ang maganda kong kuko. Opo. Tama yan. Maging masunurin ka sa akin. Pagsilbihan mo ako, ha? Tandaan mo, ako ang bumubuhay sa inyong mag-ama. Ako rin ang gagastos sa pag-aaral mo. Alam ko po. Sige po, Ninang Valerie. Hindi ko pa natapos ang sinasabi ko nang bigla na lang akong sinampal ni Ninang Valerie. Nakakunot po ang noo ko nang tinitigan siya sa mata. Nakita ko po na nagpamewang siya at umambang sasampalin ako ulit. Kaya lang biglang dumating si tatay. Ano nangyayari? Valerie! Anak, ayos ka lang ba? Luis, mabuti naman at dumating ka na. Alam mo ba, panay ang reklamo sa akin at pambabastos sa akin ni Margo. Sinabihan pa akong walang karapatan dito sa bahay at mukha raw akong katulong. Tatay, hindi po totoo yun. Wala po akong ginagawang masama. Dapat po ay sisimulan ko na nga pong gawin ang inuutos sa akin ni Ninang. Bakit mo ginagawa sa akin ito, Margo? Minahal kita, tinuring na parang anak ko na. Bakit ka nagsisinungaling? Humingi ka ng tawad sa nanay Valerie mo. Pero hindi po siyang nanay ko. Siya na nanay mo simula nang iwan tayo ni Janine. Isaksak mo yan sa kokote mo. Isa pa, matuto ka rumispeto ng taong nagpapakain sa'yo. Hindi ka pa man nakakatulong sa buhay natin. Matapang ka ng mangbastos. Totoo naman pong sinasabi ko, tatay. Manahimik ka! Hindi na po ako umimik pero naiiyak na po ako. Nagmadali na lang po akong nagpunta sa kusina. Habang sila tatay po at Ninang Valerie ay naiwang naglalandian sa sala. Masamang masama po ang loob ko ng panahong yon, Miss Winnie.
Hindi ko po alam kung bakit pakiramdam ko hindi ako anak ng sarili kong ama. Mas may tiwala pa siya kay Ninang Valerie kesa sa akin. Lumipas pa ang 1 buwan. Palala ng palala ang trato sa akin ni Ninang Valerie. Hindi na siya kontento sa pagmando lang sa akin. Nandyang sipain niya ako kapag nagpupunas ako ng sahig. Wala naman po kasi kaming map, kaya basahan at timbalang po ang gamit ko sa paglilinis. Minsan naman po, bigla na lang niyang hihilahin ang buhok ko, kagaya na lang po ng mag-away sila ni tatay. Ano ba naman, Luis? Lagi ka nalang ginagabi. Siguro may iba ka na namang kalandian, ano? Tigilan mo nga ako, Valerie. Pagod ako. Panay na nga overtime ko para lang maibigay ang kapritsyo mo. Pinagdududahan mo pa ako. Lintik naman oh. Sinungaling! Hindi na ako nagtataka kung kanino nagmana si Margo ng pagiging sinungaling. Bakit pa kasi hindi mo nalang aminin na may iba ka pang babae? Nakakalimutan mo yatang nasa teritoryo kita. Magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Wala akong pakialam. Malaki na rin ang nailabas kong pera sa bahay na ito. Kaya wag mo akong pinagbabantaan. Hindi kita pinagbabantaan. Praning ka naman eh. Hoy! Saan ka pupunta? Wag mo akong tinatalikuran! Luis! Naririndi na ako sa'yo. Alis na muna ako. Buwisit na buhay to. Yan! Diyan ka magaling! Lalayasan mo ko kapag nag-uusap tayo! Hayop ka? Nakakainis! Margo! Halika nga rito! Ninang Valerie, bakit po? Halika nga rito! Kung hindi ko mailabas ang galit ko sa tatay mo, sa'yo na lang! Ano pong gagawin niyo? Ninang Valerie, wag po! Aray! Hinablot niya ang mahaba kong buhok at saka niya ako hinila papunta sa kwarto ko. Pagpasok namin sa kwarto, basta na lang po niya akong itinulak sa sahig. Tsaka niya po ako pinagsisipa sa iba't ibang parte ng katawan ko. Panay lang po ang harang ko ng braso sa muka. Hindi ko na po natandaan kung gaano katagal niya akong binubugbog. Ang natatandaan ko lang na manhid na ang katawan ko. Halos araw-araw po na gano'n ang naging buhay ko sa bahay. Hindi na rin po ako pinapayagang lumabas ni Ninang Valerie simula po nung tumakas si nanay. Alam ko po na alam niyang tatakbo ko kay lolo. Pero isang gabi po, nakakuha ko ng pagkakataon. Nalasing po sila Ninang Valerie at tatay. Inilaglag ko sa bintana ang isang bag na naglalaman ng mga damit ko. Nang mailaglag ko na nga po, tsaka naman po ako sumampas sa bintana at tumalon. Mababa lang naman po yun eh. Sa pagtapak ng mga paa ko sa lupa, mabilis kong dinampot ang bag ko at saka nagtatakbo. Pero hindi pa man po ako nakakalayo, narinig ko na ang malakas na sigaw ni tatay. Kaya napalingon po ako sa likuran ko. Nakita ko pong hinahabol niya ako. Sa sobrang pagkataranta ko, hindi ko napansin ang isang batong nakausli. Kaya po nadapa ako. Margo! Bumalik ka rito! Anak ng... Aray ko po! Lintik ang bata ka! Tatakasan mo pa kami? At saan mo balak magpunta? Sa nanay mong naiwan sa atin? Akala mo hindi kita maabutan? Ha? Tay, ayoko pong bumalik sa bahay. Parang awa niyo na po. Hayaan niyo na lang po ako kay lolo. Anong palagay mo sa akin, tanga? Hindi ka pupunta sa pamilyang yun. Dito ka lang sa akin. Ako ang tatay mo. Kaya ako magdidesisyon kung saan ka titira. Naiintindihan mo ba? Ayoko po. Tatay, hindi naman po kayo dating ganyan na. Bakit po ginagawa niyo to sa amin ni nanay? Hay nako, huwag kayong magsigawan dito. Baka maglabasan ng mga kapitbahay. Ang mabuti pa, buhatin mo na lang siya. Halika na nga! Ayoko po! Ibaba niyo po ako! Ayokong sumama sa inyo pabalik! Nakakabwisit na bata! Nakakainis! Pwede bang itiko mo yung bibig mo? Pag hindi ka tumigil kasi sigaw, papasakan ko ang batang yan! Tumigil ka na kasi! Kaya hindi kayo magkasundo ng bago mong nanay eh. Ayoko na pong sumama sa inyo! Bakit po ba hindi niyo maintindihan yon? Pabayaan niyo na po ako! Pero parang bingi si tatay. Nagpatuloy lang po siya sa paglalakad. Kahit ano naman pong pagpupumiglas ko ay hindi ako makawala. Habang nasa likod namin si Ninang Valerie na panayang irap. Nakasimangot pa po siya at halatang inis na inis. Alam ko na po ang mangyayari sa oras na maiuwi ako ni tatay. Nasisigurado kong hindi lang sipa at sampalang matatanggap ko mula sa kanya. Hindi nga po ako nagkamali. Dahil nang madala nga po ako ni tatay sa loob ng kwarto, umeksena na po si Ninang Valerie.
Magpahinga ka na, Luis. Ako nang bahala kay Margo. Kakausapin ko siya para hindi na maulit ito. O sige, matutulog na uli ako. Maaga papasok ko bukas. Kakausapin ko lang siya at susunod na ako sa iyo sa kwarto. Nanginginig na napasiksik po ako sa gilid ng kama ko. Alam ko po kasi ang mangyayari sa oras na makapasok na ng kwarto si tatay. Nang marinig ko po ang pagsara ng pinto ay mas lalo po akong nakadama ng takot. Tumatawang nilapitan ako ni Ninang Valerie. Mas lalo ko naman pong isiniksik ang sarili ko sa gilid ng kama. Nang makalapit na po siya sa akin, bigla na lang po niyang hinablot ang buhok ko. Napadaing ako sa lakas ng pagkakahablot niya. Aray! Malakas na ang loob mo ngayong tumakas ha? Talagang gustong-gusto mong nasasaktan? Ninang Valerie, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong saktan. Sa tingin mo, maaawa ako sa'yo? Mangharap ka. Hinding-hindi ako papayag na makaalis ka ng bahay na ito. Paniguradong nahihirapan ngayon ng nanay mo dahil nasa akin ang mahal niyang anak at asawa. Ang sama-sama po ninyo. Hindi pa nga ako sobrang sama eh. Kulang pa. Ubusin mo ang pasensya ko para makita mo ang totoong masama. Ito ang itanim mo sa kukote mong kakapiranggot ha. Hindi kailanman kayo magiging masaya ng nanay mo. At sa susunod na tangkain mong tumakas ulit, sisiguraduhin kong kakalbuhin na kita. Naiintindihan mo ba? Matapos niyang sabihin yun sa akin, sinampal na naman niya ako. Wala po akong magawa, hindi po ako makalaban. Kahit papano, alam ko ang kalalabasan sa oras na lumaban po ako. Pagkatapos niya po akong sampalin, inuntog naman po niya ang ulo ko sa pader. Isang beses lang yun, pero nahilo po ako sa lakas ng pagkakauntog. Pagkatapos po niyang gawin yon sa akin, binitiwan na niya ang buhok ko at saka siya lumabas. Pinalipas ko na lang ang ilang araw. Sinubukan ko ulit tumakas pero kagaya ng nauna nahuli na naman ako ni tatay at pinaubayan na naman niya ako kay Ninang Valerie. Pero sa pagkakataong yun, pinalagyan na niya ng harang ang bintana ko. Nang maiwan na naman kaming dalawa sa kwarto, natakot ako nang ilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang gunting. Ninang Valerie, ano pong gagawin niyo? Bakit po may hawak kayong gunting? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko noon? Wag po, parang awa niyo na Ninang Valerie. Sinabihan na kita noon, pero tumakas ka pa rin, kaya alam mo kung anong gagawin ko sa'yo ngayon, Margo. Wag po! Manahimik ka! Pag napikon ako sa'yo, isasaksak ko na lang sa ulo mo itong gunting! Awang-awa po ako noon sa sarili ko, Miss Winnie. Panaiiyak na lang po ang nagawa ko habang nakikita kong bumabagsak sa sahig ang naputol kong buhok. Hindi ko po alam kung gaano katagal bago siya huminto. Ang alam ko lang po ng sandaling yon, wala na ang mahaba at inaalagaan kong buhok. Pagkatapos po nun, lumabas na siya ng kwarto ko. Narinig ko pa po ang kalansing na nagmumula sa labas. Lumapit po ako sa pinto at idinikit ang kanang tenga ko. May narinig po akong pag-click, kaya naman sinubukan ko pong buksan ang pinto. Pero nagulat po ako nang hindi ko na yun mabuksan. Ninang Valerie! Ninang! Akala mo makakalabas ka pa dyan? Asa ka! Simula ngayon, dyan ka na muna hanggat hindi ka nagtatanda. Ninang Valerie, parang awa niyo na po. Huwag naman pong ganito. Kahit anong atungal mo dyan, ako pa rin ang masusunod. Isa pa, hindi ka pwedeng makita ngayon ni Luis. Huwag mong subukang magsumbong. Malilintikan ka talaga sa akin ng malala. Naiintindihan mo ba? Makakalabas ka lang dyan kapag gagamit ka ng banyo, maliligo at kakain, pero hindi ka pwedeng makita ng tatay mo. Hindi po ako sumagot. Napaupo na lang ako at naiyak. Alam ko po sa sarili ko na kahit magsumbong ako kay tatay, walang mangyayari. Hindi rin naman po niya ako ipagtatanggol eh. Nang sandaling yun po ay naisip ko si nanay, ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Sobrang hinahanap-hanap ko ang pagkalinga niya sa akin. Isang araw pagkalipas ng mahigit na 2 linggo, nagkaroon ako ng pagkakataong mapag-isa. Kakasahod lang ni tatay, pero paniguradong mamamasyal na naman sila at mamimili ng luho ni Ninang Valerie. Sa ikatlong pagkakataon, naisipan ko na namang tumakas. Kumuha na lang ako ng mga gamit ko. Nang makakuha na po ako, ay nagmamadaling tinungo ko ang pinto ng bahay namin. Pero nagulat po ako nang makita ko si nanay na nakatayo sa harap ng bahay namin. Nanay?
Anak, anong nangyari sa buhok mo? Bakit pumayat ka? Ang sabi sa akin ng tatay mo, pinadala ka niya sa Ilocos. Mga hayop sila. Anak, patawarin mo si nanay ha. Natatakot ako kaya naiwan kita. Alam kong mapapatay ako ng tatay mo ng gabing tumakas ako. Pero sinubukan kong balikan ka. Kaya lang lagi akong sinasalubong ng tatay mo o ni Valerie. Sorry anak, patawarin mo ang nanay. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Hindi niyo po kailangang humingi ng sorry sa akin. Ilayo niyo na lang po ako rito. Oo, anak. Ilalayo talaga kita rito. Doon na muna tayo sa lolo mo. Ayoko na po rito. Nahihirapan na po ako. Huwag kang mag-alala, anak. Babawi si nanay sa mga pagkukulang ko. Sandaling nagyakapan po kami ni nanay bago kami umalis ng bahay. Mabilis po ang mga galaw namin. Malalaki ang mga hakbang. Nang makalayo na po kami sa bahay, doon lang po ako nakahinga ng maluwag. Ilang minuto pa po ang lumipas at narating na po namin ang bahay ng lolo ko. Pagpasok pa lang po namin, niyakap na po kagad ako ni Lolo Onad. Ang apo ko, hindi ka ba nila sinaktan? Ang payat-payat mo na. Sandali at maghahain ako ng pagkain. Kumain ka na muna. Salamat po, Lolo. Anak, magtapat ka nga sa akin. Ano ba talaga ang ginawa sa'yo ng mga hayop na manloloko na ninang at tatay mo? Simula po nang umalis kayo, nagbago na po ang ugali ni Ninang Valerie. Lagi niya na po akong sinasaktan. Sinasaktan? Ano? Opo, galit na galit po siya sa akin. Sa atin po. Ang lahat po ng marka ng peklat na meron ako, lahat po yun ebidensya ng mga ginawa niya sa akin. Sorry anak, wala ako sa tabi mo nang mangyari yon. Hindi man lang kita na ipagtanggol. Nanay, wala po kayong kasalanan. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Babawi talaga ako sa iyo, anak. Mahigpit kong niyakap si nanay. Miss na miss ko po siya. Pakiramdam ko na wala ang lahat ng sakit ng katawan ko. Yun naman po ang eksenang nadatna ni Lolo Onad. Dala po niya ang isang platong may lamang pagkain at isang baso na may gatas. Inilapag po niya ang dala niyang yon sa mesa at nakiyakap po siya sa amin. Nang matapos na po akong makakain, pinagpahinga po muna nila ako sa isang kwarto na dating ginagamit noon ni nanay. Simula po ng araw na yon, nakakatulog na po ako ng mahimbing. Naging masaya na rin po ako, pero panandalian lang po ang lahat. Dahil isang gabi ay narinig ko ang pagtatalo nila nanay at Lolo Onad, kaya tumayo po ako at sumilip sa pintuan. Nanggaling na naman dito kanina ang asawa mo. Mabuti at hindi nag-iskandalo. Ano ba talaga ang balak mo, Janine? Hayaan niyo lang po siya, Itay. Kahit anong mangyari, hindi na ako makakapayag na makuha niya sa akin si Margo. Maghintay lang siya sa ganti ko. Anak, huwag mong sabihing... Itay, oras na para magbayad sila sa mga nagawa nila sa anak ko. Nakita niyo po ba ang mga peklat sa katawan ng apo niyo? Ang pagiging magugulatin niya na hindi naman nangyayari noon. Ang panginginig niya kapag nakakarinig siya ng sigaw. Epekto lahat yon ng pang-aabuso ng mga hayop na taksil. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Janine? Kailan ka pa natutong gumante? Hindi kita pinalaking ganyan. Mas matatanggap ko pa kung kakasuhan mo na lang sila. Pero ang gamitin ng matagal ng pinutol ng pamilya nating gawain, hindi katanggap-tanggap yun. Hindi po sapat na makulong lang sila. Hindi ko matatanggap na yun lang ang magagawa ko para sa anak ko. Nakita niyo naman ho ang itsura ng apo niyo. Intindihin niyo na lang po ako. Dahil kahit ano pa po ang sabihin niyo, hindi po ako magpapaawat. Nahihibang ka na ba? Itinigil ko na ang ganyang gawain noon dahil buhay ng nanay mo ang naging kapalit. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang gusto mong gawin. Wala po akong pakialam, kaya pabayaan niyo na lang ako. Hindi. Hindi ako papayag. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Hindi niyo na po ako mapipigilan. Isinusumpa ko, pagbabayaran nila ang lahat ng pananakit nila sa anak ko. Kahit buhay ko pang maging kapalit, hindi na po magbabago ang isip ko. Alam kong mabuti ang puso mo, anak. Huwag mo namang hayaang lamunin ng galit ang kabutihang yun. Hindi pinapakitaan ng kabutihan ng mga demonyong hayop na umabuso sa anak ko. Ang mga nanakit at nagpahirap sa kanya. Kahit kailan hindi ko sila mapapatawad. Kaya sana po hindi niyo ko itakwil bilang anak ninyo. Anak,
Hindi kailanman kita itatakwil. Pero sana, pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Hindi na po magbabago ang desisyon ko, Itay. Itutuloy ko ang plano kong pambabarang sa kanila. Sisiguraduhin ko po na pagsisisihan nila ang lahat ng ginawa nila. Matapos pong sabihin yun ni Nanay, tinalikuran na po niya si Lolo Onad. Kaya nagmamadali po akong bumalik sa kwarto at nagtulog-tulugan. Mas napadiin po ang pagkakapikit ko nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng kwarto. Ilang sandali pa po ay nakaramdam ako ng marahang paghaplos ni Nanay sa buhok ko. Haplos na puno ng pagmamahal. Simula ng araw na yon, napansin ko ang kakaibang kinikilos ni Nanay. Lagi siyang lumalabas sa tuwing pagsapit ng 12:00. Ipinagkibit balikat ko na lang po yon. Lumipas lang ang 3 araw simula nang huli kong makita si Nanay na lumalabas ng madaling araw, bigla na lang sumugod si Ninang Valerie. Hindi ko na ipinagtaka yun, pero aminado po ako na nagulat akong makita ang itsura niya. Punong-puno siya ng sugat. Bukod pa ron, may naglalabas ang uod sa mga yun. May mabahong amoy din na nanggagaling sa kanya. Para po siyang zombie. Hoy Janine! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako ng harapan! Traidor ka! Duwag! Harapin mo akong impakta ka! Akala mo kung sinong mabait, pero sugo pala ng demonyo? Valerie, huwag ka mag-iskandalo rito. Kung gusto mong kausapin ang anak ko, pwede ka naman pumasok at makipag-usap ka ng maayos. Pasensya na po kayo, Tatay Onad, pero demonyita po ang anak nyo, kaya wag nyo po siyang itago pa. Anong ginagawa mo rito, makating babae? Nakalimutan mo na yatang nasa teritoryo kita. Huwag kang magmaang-maangan. Alam kong ikaw ang may kagagawa ng nangyayari sa akin at kay Luis. Ganyan ka na ba kadesperadang saktan at gantihan ako? Nagpapatawa ka ba? Kung talagang gusto ko na gantihan at saktan kayo, ipinakulong ko na sana kayong dalawa sa kasong adultery. Sinugod mo ko para pagbintangan? Wala kang ang ebidensya? Wala namang ibang may galit sa amin kundi ikaw lang. Sino pa ba ang pwedeng gumawa sa amin ng ganito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano bang nangyayari sa inyo? Nangati ka at nag-reflect sa buong katawan mo? Ang sabihin mo, hindi mo matanggap na ako ang mas gusto ng asawa mo. Kaya siguro isinumpa mo kami. Isa kang demonyo. Lahat kayo. Isang pamilya kayo ng mga demonyo. Magdahan-dahan ka sa iyong pagsasalita, Valerie. Tinanggap at tinuring ka naming pamilya. Paano mo nasasabing mga demonyo kami? Wala kang utang na loob. Utang na loob? Bayad na po ako sa inyo. Sa gastos ko pa lang sa pamilya ng anak nyo, sobra-sobra pang binayad ko. Alin, ang pagkukunwari mong tumutulong sa aming mag-ina? Nababaliw ka na talagang kabit ka eh. Baka nga kaya mo ginawa yon para makuha ang loob ng asawa ko. Nagsawa na talaga sa'yo ang asawa mo. Losyang ka na kasi eh. Hindi ko kasalanan na mas maganda at mas kaakit-akit ako kesa sa'yo. Sandali, baka nga hindi ka gumagante. Baka naiinggit ka kaya sinira mo ang balat ko at binigyan ng kakaibang sakit si Luis. Nababaliw ka na talaga. Paano ko naman sisirain ang balat mo nang hindi man lang kita nalalapitan? Nananahimik na kami ng pamilya ko, kaya tigilan nyo na kami. Akala mo ba hindi ko alam na isang barangan ng lahi mo? Bata pa lang tayo ay kalat na rito sa atin na barangan ng buong pamilya mo. Kaya nga namatay ang nanay mo, hindi ba? Kasi kinarma kayo. Naniniwala ka sa sabi-sabi? Mahina talaga ang utak mo. Naniniwala ka kahit wala kang ebidensya. Mabuti wala ka pa sa mental. Baliw ka na eh. Demonyo ka? Susugod na sana si Ninang palapit kay Nanay nang bigla na lang siyang bumagsak at namilipit sa lupa. Wala sa loob na napasulyap ako kay Nanay. Kitang-kita ko ang pagngisi niya. Kasunod nun ay parang bumubuka ang kanyang bibig pero wala naman akong naririnig na kahit anong salitang lumalabas doon. Nang sumigaw ng malakas si Ninang, nakita kong hinawakan ni Lolo Onad ang siko ni Nanay. Napalingon pa po si Nanay sa lolo ko. Doon lang po kumalma ang itsura ni Ninang Valerie. Biglang pumasok sa isip ko ang narinig kong pag-uusap nila Lolo at Nanay noon. Yung tungkol po sa pagganti at sumpa ni Nanay. Kaya naghinala na rin po ako. Mukhang totoo ang sinasabi ni Ninang Valerie sa pagkakataong yun. Hindi ko man po alam kung ano ang barangan, alam ko naman po na masama yun. Umalis ka na rito, Valerie. Huwag niyo na kaming guluhin. Hindi pa ako tapos sa inyo. Sisiguraduhin kong magbabayad ka, Janine. Isama mo na rin ang walang yang anak mo.
Kung akala mo kagaya pa rin ako ng dati, nagkakamali ka. Lalaban na ako sa inyo ni Luis. Hindi na akong mahinang Janine na kilala nyo. Tandaan mo yan. Oo, alam ko. Kasi patalikod kang tumira. Demonyo ka talaga eh. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa ginawa niya sa amin ni Luis. Hindi ako natatakot sa'yo. Patuloy kayong hahabulin ng karma. Yan ang tatandaan mo. Yun ang huling araw na sinugod kami ni Ninang Valerie. Akala ko maaayos ng lahat, pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang salitang barangan. Gusto ko mang magtanong kay nanay ay hindi ko magawa. Natatakot ako na baka sumama ang loob niya sa akin at sabihing mas naniniwala pa ako sa ibang tao. Lalo na at kay Ninang Valerie nang galing ang salitang yun. Doon pumasok sa isip ko si Lolo Onad. Kaya naman naghintay ako ng pagkakataong matanong siya nang hindi nalalaman ni nanay. Ilang araw pa po bago ako nakakuha ng tsansang makausap ng solo si Lolo Onad. Umalis po kasi si nanay noon at namalengke. Lolo Onad, may gusto po sana akong tanungin sa inyo eh. Halika rito. Lumapit ka. Ano ba ang tatanungin mo? Ano po, yung tungkol po sa sinabi ni Ninang Valerie noon. Ano ba ron? Yung tungkol po sa barangan. Ano po bang barangan, Lolo Onad? Bakit gusto mong malaman? Gusto ko lang pong malaman. Ano po bang ibig sabihin nun? Ay, panahon na siguro para malaman mo. Ibig niyo pong sabihin, totoo po ang sinabi ni Ninang Valerie na mga barangan po tayo? Oo at hindi. Oo, nasa dugo natin ang pagiging barangan. Hindi, dahil pinutol ko na ang gawaing yun. Ayokong magdusa pa kayo ng nanay mo at ang mga susunod na henerasyon. Ano nga po bang barangan? Sa mga Bisaya, tinatawag ang mga barangan na sugo ng demonyo. Pero sa atin, ang barangan ay isang mataas na uri na manggagaway. May kakayahan silang mangulam at mambarang. Kaya rin nilang ipatupad ang sumpa. Ang mga barangan ay makapangyarihan sa larangan ng itim na mahika. Kapangyarihang may kasamang sumpa. Buhay para sa buhay. Dugo para sa dugo. Hindi ko pa rin po maintindihan eh. Ang naiintindihan ko lang po, may dugo tayong kagaya ng sa mga mangkukulam at mambabarang. Mas mataas tayo sa kanila. Sa tingin niyo po ba totoo ang binibintang ni Ninang Valerie kay nanay? Namagitan ng mahabang katahimikan sa pagitan namin ni Lolo Onad. Napayuko na lang po ako. Alam ko po sa sarili ko na hindi ako sasagutin ni Lolo. At kumpirmasyon yun na tama at totoo ang sinabi ni Ninang Valerie. Simula nang tanungin ko si Lolo Onad, parang iniiwasan na niyang maiwan kaming dalawa sa bahay. Isang gabi po, nagising na lang po ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni nanay. Sigaw po yun na parang tuwang-tuwa. Na-curious po ako kaya naman bumangon po ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Naisipan ko po na sa likod na lang dumaan, pero napahinto po ako nang marinig ko ang mga sunod na sinabi ni nanay. Kaya sumilip ako sa pinto. Nakita ko pong nakaluhod si nanay. May hawak po siyang bote. Naningkit ang mga mata ko para maaninag po sana ang laman nun. Pero tanging ang sinag ng buwan lang po ang nagsisilbing ilaw niya kaya hindi ko pumawari kung anong laman nun. Pero isa lang po ang nasisigurado ko, may gumagalaw sa loob ng bote. Iniangat ni nanay ang bote at saka siya nagwika ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, tumawa siya ng malakas. Hindi na ako ang dating Janine, kaya pagbabayaran niyo ang mga kasalanan niyo sa akin at sa anak ko. Sisiguraduhin kong hindi kayo magagamot nang kinuha niyong albularyo. Hindi niyo ako kaya. Ipapakain ko ang lahat ng laman niyo sa mga alaga ko. Margo, anong sinisilip mo dyan? Ay, lolo naman eh. Bakit po ba kayo nanggugulat? Margo? Tatay? Ano pong ginagawa niyo rito? Bakit galing ka sa labas? Ano ang ginawa mo sa labas? Wala po. Inay, nakita po kita. May ginagawa ka po sa labas. May hawak po kayong bote. Hindi ka pa rin humihinto? Ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko na sa'yo na may kapalitan lahat ng ginagawa mo. Bakit ba ayaw mong makinig? Walang mali sa ginagawa ko. Tinuturuan ko lang sila ng leksyon. Paano kung mapatay mo sila? Handa ka bang harapin ang kabayaran sa ginagawa mo? Kagaya po ng sinabi ko sa inyo noon, handa po ako sa kahit ano pang maging kapalit. Sa huling pagkakataon,
Makikiusap ako sa'yo uli. Ihinto mo na ang ginagawa mo hanggat may oras pa. Hindi ko man po alam kung anong pinag-uusapan niyo, pero sana po makinig ka na po kay Lolo Onad, Nanay. Anak, para sa atin ang ginagawa ko, kaya huwag ka nang kumontra sa akin. Bahala ka. Pero sa oras na mapahamak ka, huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Matapos sabihin niyo ni Lolo Onad, tinalikuran na niya kaming mag-ina. Nakayuko naman po akong sumunod kay Lolo Onad. Lumipas pa ang ilang araw. Nagulat na lang ako nang bigla na lang nagsuka si Nanay habang nagdidilig siya ng halaman. Napatakbo ko papalapit sa kanya. Ganon din si Lolo Onad. Paglapit namin kay Nanay, bigla siyang nawalan ng malay. Ay! Nanay! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ayaw kasing makinig eh. Masyadong malakas na mahika na ang nagamit niya. At may kumukontra pa. Kung hindi ito maaagapan, siguradong ikamamatay niya. Mamamatay si Nanay. Lolo, tulungan niyo po siya. Sabi niyo po sa akin na may dugo naman po tayong barangan, hindi ba? Hindi ganun kadali yun. Hindi ko alam kung sino ang kalaban. Hindi nga tayo sigurado kung gawa ba ito ng paggamit niya ng mahika o gawa ng manggagamot. Ano po ang gagawin natin? Ipasok na muna natin siya sa loob. Magkatulong po naming binuhat si Nanay papasok sa loob ng bahay, Miss Winnie. Ipinasok po namin siya sa loob ng kwarto. Pagkatapos po, hinubad ni Lolo ang suot niyang kwintas at inilagay sa leeg ni Nanay. Hinawakan niya sa noo si Nanay at nagsalita ng mga hindi ko maintindihan. Habang ginagawa ni Lolo yun, narinig ko na naman ang boses ni Tatay sa labas. Kaya napatayo ako at nagmamadali pong lumabas. Nagulat po ako nang makita si Tatay. Sobrang payat po niya at halatang hirap na hirap sa pagtayo. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Ano pong nangyari sa inyo? Bakit ganyan po ang itsura niyo? Anak, nasaan ang nanay mo? Gusto ko siyang makausap. Hindi po pwede ngayon. Nawalan po ng malay si Nanay kanina. Ano? Mukhang tinuloy nga ni Valerie ang magpagamot. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Hindi po pwede. Ayoko. Huwag niyo na pong guluhin si Nanay. Anak, alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong mag-ina. Hindi ko naman sasaktan ang nanay mo eh. Nagpunta lang ako rito para humingi ng tawad. Malaki naging pagkakamali ko. Nagsisisi na ako. Kaya nga nang sinabi ni Valerie na may nahanap na siyang manggagamot, tumanggi ako at hindi sumama sa kanya. Ayoko nang palakihin to. Kasalanan ko naman kung bakit ganito ang nangyari sa akin. Napangiti ako sa sinabi ni Tatay. Alam ko po na malaki ang naging kasalanan niya sa amin. Pero natutuwa po ako na naging klaro na ang utak ni Tatay. Kaya naman po pinapasok ko siya sa loob ng bahay. Dinala ko po siya sa kwarto namin ni Nanay. Inabutan po naming nagdadasal si Lolo Onad habang hawak ang 2 boteng nakabukas. Labis po akong namangha sa sunod kong nakita. May mga lumabas na uod mula sa bibig ni Nanay at parang hinihigop yun ng mga bote. Pagkatapos nun, bigla namang natumba si Tatay at nangisay. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Basta ang natatandaan ko po, may mga lumabas na ipis mula sa bibig ni Tatay. At kagaya ng nangyari kay Nanay, hinigop din ng mga bote ang mga langaw na nagmumula sa bibig ni Tatay. Nang matapos na si Lolo Onad, sinaraduhan niya ang mga bote. Nang maisara niya yun, bigla na lang tumumba si Lolo Onad. Nataranta na po ako, hindi ko alam ang gagawin ko ng sandaling yun. Lolo Onad, ano pong nangyayari? Apo, huwag ka mag-alala. Mamaya lang ay ayos na rin kami. Nanghina lang ako sa ginawa ko. Magaling na rin ang tatay mo. Magiging maayos na rin ang nanay mo. Kaya huwag ka nang mag-alala pa. Talaga po? Salamat po, Lolo Onad. Ilang oras lang po ang lumipas, nagising na si Nanay, pati si Tatay. Binuhat niya po si Lolo at nilagay sa kama. Habang nag-uusap po ang mga magulang ko, binantayan ko naman po si Lolo. Hindi ko man po alam kung anong napag-usapan nila, alam ko po na magiging maayos na ang lahat. Pero hindi na po ako umaasa na mabubuo pa ulit ang pamilya namin. Masyado na pong maraming nangyari.
Kaya alam kong magkaayos man ang mga magulang ko, hindi na po kami babalik pa sa dati. Lumipas pa po ang mga araw. Kinausap po ako ni nanay at tatay. Anak, halika, kakausapin ka namin ng tatay mo. Magbabalikan na po kayo? Hindi anak, pero okay na kami. Bati na kami ng tatay mo. Hindi pa, pero magkakabalikan din kami ng nanay mo. Susuyuin ko siya. Liligawan ko ulit. Ipapakita ko sa kanya. Maging sayo ang pagsisisi ko sa mga nagawa kong pagkakamali. Abay, dapat lang. Bumawi ka sa mag-ina mo. Opo, pasensya na po talaga kayo kung hindi ko po natupad ang pangako ko noon na aalagaan silang mabuti. Pero mabawi po talaga ako. Hindi ko nahahayaang masaktan ulit ang mag-ina ko. Naku, binola mo pa si tatay. Ang mabuti pa, sabihin mo na kay Margo ang napag-usapan natin. Ano po ba yon? Napagkasunduan namin na itutuloy mo ang pag-aaral mo sa private school. Magtutulungan na lang kami ng nanay mo. Hatid sundo kita. Tapos tuwing linggo, mamamasyal tayong 3. Pero kung gustong sumama ni lolo mo, pwede naman. Talaga po? Naku, ang saya-saya ko po. Pero sana po hindi na po kayo mag-away na dalawa. Hindi na ako gagawa ng kalokohan para hindi na magalit sa akin ang nanay mo. Masayang nagyakapan po kami. Tawa naman po ng tawa sa amin si Lolo Onad. Simula po noon, naging masaya na po ang buhay namin. Naging malambing na rin po si tatay sa amin ni nanay. Pero hindi na po ako umaasang mabubuo pa po kami. Sa ngayon po, nanunuyo pa rin si tatay. Kulang na nga lang po, hindi na siya umuwi at doon na tumira sa bahay ni Lolo Onad. May mga natutunan po ako. Yun ay wag po tayong magpapadala sa tukso. Kung may kulang man sa asawa o kinakasama, ay wag niyo pong hanapin sa iba. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. More power and more blessings to come po at sa inyong buong team. Ang inyong masugid na tagapakinig, Margo. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Maria Oros, kay Ruby at Joel from Australia, kay Sheila Langga, kay Janice Semato, kay Serwen Aram from Zamboanga del Sur, kay Chenny Ocol. Shoutout din po kay Nuna Abril, kay Rice Flores o kay John Rice Zamboanga at sa Zamboanga family pati na rin po sa Borinaga family. Happy listening po sa inyo dyan. Hello din po kay Alma Sembrano, kay Ma'am Lisa Takada, kay Febelin Isarani, kay Ma'am Angelina Ay, kay Jerlyn Arbado, kay Asan Horror Aswang Story, kay Kenneth John Stockton at sa Stockton family, sa Ramos at Galvez family. Happy listening po sa inyo dyan sa Tarlac. Shoutout din po kay Jasmine Villanueva, kay Perlita Poblete, kay Maricar Canoy, kay Celestino Ereno from Malabon, kay Joanna Reyes at sa Reyes Food Corner sa Navotas. Hello din po kay Chef M at sa mga staff ng Amira Boxes Handicrafts na sina Ate Auring, Ate Ne, Ate Ana, Minda at Yoli, pati na rin po kay Aldwin Pontipedra na nag-birthday po noong February 18. Belated happy birthday po! Shoutout din po kay Ian Ramirez, kay Bambam at Jillian, at kay Nika Rose, kay Lori Inaldo, kay Lola Carlota ng Nils Chicharon, kay Resel Galope, kay Raisa Mesaneo, at kay Marks Komisyon, kay Jane Ruiz. Hello din po kay Charmaine Villena, kay Arlene Torquisa, kay Marian Relio-Rosa, kay Realin Belda, kay Emeline Francisco, kay Josephine Beroya, at sa Balagtas, Beroya, Tolentino at Diaz family from Rosario, Cavite, kay Sheila Lopez, kay Andrea Morico Soriano at sa Deceres family. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga kwento natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para mabilis niyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.